Ano na naman ito, Diggs? Mukhang wala kang swerte sa ICC. Ito naman si Attorney Ubo. Mukhang hindi rin. Ang laki ng sweldo mo, Kaufman, parang hindi sulit ah. Sunod-sunod ang kapalpakan mo dyan. Mukhang hindi sulit. Eto na. Ano ba ang nangyari? Formally, nag-file na ang ICC prosecution ng pagharang dun sa request ng abogado ni Diggs na ng interim release. Nung unang nag-file, si Attorney Ubo, sabi ba naman niya, wala daw objection ang ICC prosecutor. Nung nangyari yun, ang daming nagtaka, pati si Attorney Conti, yung abogado ng mga biktima, sabi niya, parang naubo daw siya nun. Parang, naubo siya nun kasi parang hindi ka panipaniwala na hindi mag-o-object yung prosecution. Ang laking hirap na dinanas ng ICC para maikulong or ma-detain si Diggs. Pakakawalan lang siya ng ganun-ganun lang. Diba? Sinabi nga ni Kaufman na ang ICC prosecutor daw walang objection provided na merong mga conditions na hindi naman nila pinalabas kung ano yung mga conditions na yun. Na parang pinalabas niya na meron silang kasunduan. So, maraming nagtaka pero hindi naman talaga pwedeng usisain kasi sikreto nga, confidential. Pero June 23rd, nako, eto na, pasabog na naman. Sumabog ka na naman, Kaufman. Ubo-ubo ka talaga. Naubo talaga si Kaufman. Anong nangyari? Formally, tinutulan ng ICC prosecutor yung plea for interim release ni Kaufman. Bakit? Yung sikretong country, hindi kasi pwede nilang sabihin kung saan gustong pumunta ni Diggs. Yung tawagin na lang nating secret country. Sinasabi ng ICC prosecutor, marami daw problema kung saan gusto nilang pumunta si Diggs. Logistically, wala itong parang history with ICC na yung pang magkakaproblema daw sila na yung walang strong history of cooperation with the ICC. Tapos, meron tang logistical and security challenges. Naku, ma-jeopardize ang mga witnesses. Ayaw na ayaw ng ICC nun. Kaufman, kung naman. Tapos, ano pa? Ano pang concern ng prosecutor? Ang impluensya ni Duterte, yung political ties, at saka past behavior. Bad boy ka kasi, Diggs. Ayun. So, yung interpretasyon ni Kaufman ng non-objection na hindi daw nag-o-object yung prosecution, akala ni Kaufman, asumero ka kasi Kaufman. Asumero siya na nung hindi nag-object yung prosecution, akala niya lahat pwede na. Para talagang itong mga lalaki talaga asumero. Hindi naman lahat. Isa na si Kaufman doon. Naku ay may mag-iingat ka. Malagkit pa naman ang tingin sa'yo nung bumisita ka dyan, di ba? Akala niya blanket approval na yun na kahit anong hilingin nila, okay na. Ayun, tuloy. Nag-object ang prosecutor. So,
na-misinterpret pala ni Kaufman. Ngayon, ang ICC court, ang ICC, na-double na yun, ICC na, court pa. The International Criminal Court will have to decide now. Kailangan timbangin nila. Naku, Kaufman, mukhang hindi ka na naman mananalo nito. Iyak na naman ang mga dilis. Pero mga dilis, kahit pa naman ma-approve yun, hindi naman Pilipinas yun. Oo, palagi lang kayong palagi na lang kayong nangangarap eh. Tapos iyak-iyak na naman kayo. Palagi kasi kayong binubudol ng inyong mga iniidolo. Dati-dati si Sarah nagsasabi, hayaan nyo na yan si Diggs dyan sa ICC. Pero ngayon nakikita niya, ay maganda pala itong pangampanya. Sabi niya, ipaglaban natin na mapalabas si Diggs. Kaya nagiging battle cry niya for 2028. Boba and Baba for 2028. Campaign manager si Bobo. Senator Bobo. Senator I Move, Mukbang Boy Silly. Anyway, Attorney Ubo-Ubo, better luck next time, and wag asumero ha. Next time, talaga namang pag may sinabi ka, dapat you have everything, all the facts, all lined up, diba? So, ayun, yan ang latest po sa in a nutshell, nung nag-file ng request for interim release si Kaufman, sabi niya, wala daw objection yung prosecutor kasi parang, sabi nga naman talaga ng prosecutor, wala silang objection kasi ito si Kaufman, pinalabas niya na, merong country na tatanggap kay Diggs na siguro pinalabas niya na very secure, ganito, ganun. Ngayon, nung pinalabas kung anong country, nalaman ng prosecutor, hindi pala secure. Tapos, nung lumabas na yung mga detalye, hindi nagustuhan ng prosecutor. Ayun, formally, the prosecutor has now objected to the interim release of Maniacol in a Diaper. So, eto, tignan natin kung anong desisyon ng korte. Attorney Ubo-Ubo, more hard work is coming your way. I'm sure magkakaroon ka pa ng mga iba pa dyang mga moves. Hokage moves, di ba? Syempre, laki na sweldo mo. You need to earn it. See you sa live, mga friends and not friends. Di ba? Love you guys. Bye!